Guys, welcome to my channel. Kung bago ka lang sa aking channel, mag-like and share and subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Ngayon guys, pupunta kami ng San Pedro guys. San Pedro, Laguna. Dahil imbitado na naman tayo sa anniversary ng ating World War II veterans. General. Yeah. Samahan mo kami guys. Tara, let's. Yeah. Let's go. Okay na? Kami snackers, mag-subscribe ka. Nanonood ka YouTube? Kami snackers. Facebook.
Mayo sunog. Ayan kuya, sunog. Na tubig. Ayan guys, nandito na po tayo guys sa San Pedro, Laguna. Dahil mag-alay ng bulaklak guys. Ayan, mga kasama namin, mga Veterans Federation of the Philippines. Yun, naputol yung ano. Hangin po ngayon, no? Oo. Natomba. Natanggal nga yung ano, sir. Oh. Ayan guys, dito muna tayo sa San Pedro, Laguna guys. Ito yung plaza ng San Pedro guys. Yan, marami po mga veterano. Hi kay sa vlog. Yan po ang taga San Pedro po. Ito po ang kanilang plaza. Yan, maraming mga pulis oh. Mag-aalay ng bulaklak. San Pedro Veterans Day. Disporsya Samano, SFO4 Randy Daculio, JO3 Bacurin, PCMS Navas, Captain Bahinting, Asa Carbonel, Mr. Ragandan, and Mayor Art to proceed at the back for the in preparation for the floral offering. Thank you. Consi Gius, I may also ano po, Consi Abam as well.
Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the commemoration of the San Pedro Veterans Day. This event is being conducted in honor of San Pedronian War veterans in accordance with Municipal Resolution Number 2007-15. We want to request the dignified silence of everyone during the conduct of the wreath-laying ceremonies. To start our program, let us all stand for the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by the invocation. We shall now proceed to the wreath-laying ceremony. Our first offerer shall be the Veterans Bank, represented by Ms. Portia V. Samano. City Fire Station, represented by SF Volfor Randy Daculo.
officer shall be the San Pedro City Jail, represented by JO3 Eric Bacurin. Our next officer shall be the San Pedro Component City Police Station, represented by PCMS Analu Navas. Our next officer shall be the Veterans Federation of the Philippines San Pedro Post, represented by their Vice President, retired Constabulary Captain Gerardo Bainting, together with our City Councilors, Honorable Adam Katakis and Honorable Gius Castasus. Our next operator shall be the Philippine Veterans Affairs Office, represented by their Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Domingo Carbonell Jr. And our last operator shall be our guest of honor and keynote speaker, Mr. Ramelito Ragandan, Assistant Vice President and Marketing Communications Division Head of the Philippine Veterans Bank. He is accompanied by the officer in charge of the City Tourism, Culture and Arts Office and the City Mayor, the Honorable Art Joseph Francis Mercado.
To welcome us in this commemoration, let us now call the Vice President of the Veterans Federation of the Philippines, San Pedro Post, retired Constabulary Captain Gerardo Bahinting. Let us give him a round of applause. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw, nagtitipon po upang gunitain ang ika-81 anibersaryo ng magpanang ni Kapitan Abelardo H. Remolino, isang tunay na bayani sa ikalawang digmaang pandaigdig at sa isang anak na San Pedro na buong tapang na nag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bayan. Una sa lahat, sa ngalan ng ating mga veterano dito sa San Pedro, isang mainit na taos-pusong pagtanggap sa ating mga panauhing pandangan, ang ating mahal na mayor ng lungsod ng San Pedro,
Joseph R. Francis Mercado, at ang Administrator ng Philippine Veterans Office, National Vice President ng Sons and Daughters Association, pati na rin ang mga local na opisyal, kawani ng pamahalaan, mga veterano, at mga kabataan ng ating lungsod. Malaki po ang aming pasasalamat sa Philippine Veterans Affairs Office ng Department of National Defense sa patuloy ninyong pag-aruga at pagsuporta sa kapakanan ng ating mga veterano. Sa pamagitan ng inyong programa at serbisyo, napapanatili ang dignidad at kapakanan ng mga Pilipino nag-alay ng kanilang buhay at serbisyo para sa kalayaan ng ating bayan. Kami rin po ay taos-puso nagpapasalamat sa pamahalaan ng lungsod ng San Pedro, sa pamumuno ng ating mahal na mayor, sa patuloy na pagkilala at suporta sa ating mga veterano. Ang inyong malasakit at patunay ay ang sakripisyo ng ating mga bayani na hindi makalimutan ng ating komunidad. At sa Veterans Sons and Daughters Association, maraming salamat sa pagpatuloy sa diwa ng kabayanihan ng ating mga veterano. Kayo ay papatuloy ng kanilang alaala at sisilbing inspirasyon upang may pasa sa susunod na henerasyon at pagmamahal sa bayan. Ang ating laying ceremony ngayong araw ay hindi lamang isang tradisyon. Ito ay isang talintim at pagpupugay at pasasalamat sa mga bayaning nagbibigay ng ating kalayaan. Muli, sa pamilya ni Kapitan Abelardo H. Remuquillo, na personal naming kakilala at lubos na ginagalang, puso po kaming nagpapasalamat. Ang inyong pamilya ay hindi lamang nagluwal ng isang bayani, ibinahagi ninyo sa isang buong bayan at sa bansa. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-iingat at sa kanyang alaala at sa inspirasyon na ibinibigay ninyo sa bawat henerasyon. Mabuhay ang San Pedro, mabuhay ang mga veterano, mabuhay ang Pilipinas, at maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you. Thank you very much, Captain Bahinting, for welcoming us in this commemoration. To deliver the message from the Philippine Veterans Affairs Office, we now call on stage their Deputy Administrator for Operations, Defense Assistant Secretary Domingo Carbonell. Let us give him a round of applause. Distinguished guests, headed by Honorable Mayor Art Joseph Francis Mercado, Councilor Earl Dios Castaños, and Mr. Romolito Lagandan, representing Vice President Miguel Villarreal, Captain Valentin of the Local Veterans Federation of the Philippines. Good afternoon. Today we gather to honor the brave men and women who have served and sacrificed for our nation. Veterans Day is a solemn reminder of the courage, dedication, and selflessness of those who answer the call of duty to defend our democracy, our way of life, and the freedom that not all peoples and countries in this world enjoy, were fought by veterans during World War II and other wars. San Pedro Laguna has a proud history of patriotism. Today, we recognize the many sons and daughters of this city who have worn the uniform with honor. They have stood firm in times of war, safeguarded peace in times of stability, and continued to serve their communities even after the years in military service have ended.
Their legacy is one of courage, discipline, and love of country. As we reflect on the sacrifices of our heroes, let us also pay tribute to the families of our veterans, the wives, husbands, children, and loved ones who have stood beside them through times of uncertainty and sacrifice. Their strength, patience, and unwavering support are also a testament to the spirit of patriotism that runs deep in our nation. To our younger generations, may this day serve as a powerful lesson in courage, service, and commitment. And let us not take for granted the freedoms we enjoy today. Instead, may we continue to honor and protect the values of democracy, unity, and love of country. Values that our veterans fought so hard to defend. Let this gathering also serve as a call for all of us to continue supporting our veterans. They deserve not only our gratitude but also our commitment to ensure that they receive the care, respect, and opportunities they rightfully deserve in their later years. This is one way we can repay, even in a small way, the immense sacrifice they have given to our nation. On behalf of our People Administration, Yusek Reynaldo B. Matagu, I extend our deepest gratitude to all our veterans. Your stories and courage and dedication will continue to inspire generations of Filipinos to come. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Asek Carbonell, for your message this afternoon. We are honored to have you and the PVAL for this afternoon's commemoration. Now, let us call on stage the chairperson of the Sangguniang Panglungsod Committee on Tourism. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga veterano, kanilang mga pamilya, mga opisyal ng pamahalaan, at sa lahat ng mamamayan ng San Pedro na nakikisa sa paggunita ng mahalagang araw na ito. Ngayong San Pedro Veterans Day, sama-sama nating inaalala at pinaparangalan ang kabayanihan ng ating mga veterano, ang mga taong buong tapang na ipinaglaban ang kalayaan at kinabukasan ng ating bayan. Dahil sa kanilang sakripisyo, tayo ngayon ay namumuhay sa isang malayang bansa. Hindi naging madali ang kanilang dinaanan. Marami sa kanila ang nagbuwis ng lakas, panahon, at maging ang kanilang sariling buhay upang mapanatili ang dangal at kalayaan ng ating mga kapwa Pilipino. Ang kanilang kwento ng katapangan ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, ito ay inspirasyon para sa bawat henerasyon ng San Pedrense. Sa araw na ito, nais din natin magbigay ng espesyal na pagkilala kay Abelardo Remoquillo, na mas kilala ng marami bilang Captain Remo. Ang kanyang tapang at dedikasyon sa paglilingkod ay patunay ng tunay na diwa ng pagiging bayani. Ang kanyang mga sakripisyo at ambag sa pakikibaka para sa kalayaan ng ating mga kababayan ay mananatiling buhay sa alala ng ating lungsod at ng buong sambayanan. Hindi lamang ang ating mga veterano ang dapat nating parangalan, kundi pati ang kanilang mga pamilya. Sila ang tahimik na sumusuporta, nagdarasal at nagsasakripisyo habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay lumalaban para sa bayan. Ang kanilang lakas at pagmamahal ang naging sandigan ng ating mga bayani. Bilang inyong lingkod at mayor ng lungsod ng San Pedro, ipinapangako ko na patuloy nating kikilalanin at pahahalagahan ang kontribusyon ng ating mga veterano. Sisiguraduhin natin na ang kanilang kabayanihan
ay hindi malilimutan at ang kanilang mga kwento ay may papasa sa susunod na henerasyon. Sa ating mga kabataan, naway magsilbing inspirasyon ang buhay ng ating mga veterano. Ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang nasusukat sa panahon ng digmaan, kundi sa araw-araw na paglilingkod, pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Sa ating mga veterano, maraming salamat po sa inyong katapangan, sakripisyo at walang kapantay na pagmamahal sa bayan. Dahil sa inyo, patuloy tayong may kalayaan, pag-asa at pagkakataon magtulungan para sa mas maunlad na San Pedro. Mabuhay po ang ating mga veterano, mabuhay ang lungsod ng San Pedro at mabuhay ang Pilipinas. Magpalain po tayo ng Panginoon Diyos. Thank you very much, Mayor Art, for your heartwarming message this afternoon. Now, let us welcome and listen to the keynote address of our guest of honor, the Assistant Vice President and Marketing Communications Division Head of the Philippine Veterans Bank, Mr. Romelito Ragandan. Let us give him a round warm of applause. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipinapaabot po ni Ginoong Miguel Angelo Villarreal, ang National Vice President ng VFP Sons and Daughters Association, ang kanyang pagbati at labis po siyang nagpapaumanhin sa kanyang hindi pagdalo sa okasyong ito. Ngunit hayaan niyo po akong basahin ang kanyang mensahe para sa ating lahat sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang Veterans Day dito sa lungsod ng San Pedro. Honorable Art Joseph Francis Mercado, ASEC Domingo Carbonell Jr., Vice President Gerardo Bahinting, Councilors Lius Castasus and Councilor Abang Katakis, ladies and gentlemen, to the veterans who are here, magandang hapon po. On behalf of the men and women of the VFP Sons and Daughters Association, led by our National President, Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, let me bid you all warm greetings and good afternoon. I apologize, this is Sir Mike speaking, I apologize for not being with you all today to observe Veterans Day, but I am nevertheless deeply honored to be commemorating this special day in spirit, especially as we once again honor one of San Pedro's very own World War II hero, Captain Abelardo Abelin Remoquillo. As remarked in last year's Veterans Day commemoration, San Pedro's Veterans Day is an important chapter in our nation's liberation trail, the time when light started to emerge after 3 years of the darkness of the World War. The Liberation Trail started with the Leyte landings on October 20, 1944, and ended with the surrender of General Tomoyuki Yamashita in Baguio on September 3, 1945. Sa ating pagdiriwang ng Veterans Day, ating inaalala ang kabayanihan, ang kadakilaan, ang sakripisyo ni Kapitan Remo at ng iba pang bayaning digmaan ng ating lungsod. Hindi lamang ang mga sundalo at gerilya, kundi pati ang lahat ng mga ordinaryong mamamayan, mga nanay, tatay, kabataan at ang mga may gulang na bagamat hindi humawak ng armas ay lumaban at naghimagsik sa sarili nilang pamamaraan. Tunay na kahanga-hanga ang pagkilala, paggunita at pagdakila ng lungsod ng San Pedro
sa isa sa kanyang lokal na bayani, si Kapitan Abelardo Remuquillo ng Hunters ROTC. By naming and celebrating one of your own, you give a face to valor and a name to sacrifice. His life, like that of many World War II heroes, is a shining light for us, an example that is worth emulating. And for this, we extend our heartfelt congratulations and gratitude to Mayor Art Mercado and to the rest of the city government for continuing to honor Kapitan Remo and our Filipino veterans. Their legacy, their sacrifices, and their stories live on because of the shared commitment and efforts by the veterans community, schools, and local government. Tulad ng nabanggit nung nakarang taon, hindi lahat ng LGUs ay nagbibigay ng ganitong klaseng suporta sa pag-alala at paggunita sa ating mga veterano at sa kanilang naging sakripisyo noong digmaan. And speaking of legacy of our World War II veterans, it is unfortunate that many stories of heroism, patriotism, and courage remain unheard and unknown, especially to the generations of today. Bukod kay Kapitan Remo, sino pa ba ang mga World War II heroes ng San Pedro, ng lalawigan ng Laguna? Nasaan ang kanilang mga kwento? Bakit hindi natin ito napag-aaralan sa paaralan? Baka hindi nyo alam na nananalaytay pala sa inyong katawan ang dugong veterano, ngunit hindi lamang naikwento sa inyo ng inyong tatay, nanay, lolo, or lola. Sa huling talanga ng PIVAW ay wala ng 500 ang Filipino World War II veterans na nananatiling buhay ngayon. Karamihan sa kanila nasa late 90s na at marami pa nga actually ang nasa 100 ang edad na. Kami sa Sons and Daughters Association o SDAI, katuwang ang Veterans Bank, ang Veterans Federation of the Philippines, ang PIVAW at ang iba't ibang veterans descendants group, nagkakaisa ang aming adhikain, ang patuloy na mapalawig at ibahagi ang legasiya ng ating World War II veterans. Our mission is to ensure that the stories of our heroes, the story of Captain Remo and other veterans of San Pedro, continue to be retold and shared and preserved for the generations to come. We retell these stories not just to glorify our forebears, but also to inspire the younger generation. These heroes were ordinary people, fishermen, farmers, teachers, who answered the call when the motherland needed them. Their example is what our youth need today, to live not for themselves, but for their families, their communities, and the country. So we at SDAI hope that all of you, all of us share in this mission. Let us continue to tell the stories of our World War II veterans, of Kapitan Abelardo Remuquillo, of what it means to be a freedom-fighting Filipino. We will carry on. Maraming salamat po at mabuhay po ang lungsod ng San Pedro, mabuhay ang ating mga veterano, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po. Mr. Magandan, for the inspiring address that you have given us this afternoon. May we request Mr. Magandan to remain in front for the presentation of the token of appreciation. May we also request Ase Carbonell in front. And presenting to them is the officer in charge of the City Tourism, Culture and Arts Office, Mr. Jericho Sam Colina, together with our City Mayor, Honorable R. Joseph Francis Mercado.
manok. Interview yan. Again, thank you very much, Mr. Ragandan and ASEC Carbonell. Yan yung natalo ng sabong. And for the closing remarks, let us listen to the words of the Senior Tourism Operations Officer of the San Pedro City Tourism, Culture and Arts Office, Marami na Mr. tayo. Michael Angelo Tabuyan. Mayor Art Mercado, Sir Ram Magantan, Asa Carbonel, Captain Bahinting, mga kapatid sa kapwa serbisyo reformado at mga kapwa kawani ng pamahalang lungsod ng San Pedro, mga kababayan, mga estudyante mula sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa at sa Lyceum of Alabang, sila po ay mga criminology OJT trainees po natin. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming opisina ay taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagpunta sa okasyon na ito. Kahit na mainit, ubod po ng hangin. In fact, nasira nga po yung ilan po sa mga dapat na gagamitin po namin ngayong hapon. At kahit po sa busy po tayo, ay marami po tayong ginagawa sa ating kanya-kanya mga trabaho, ay tumito pa rin po kayo at sumama po sa amin. Na-appreciate po namin ang inyong presensya po sa hapong ito, lalo po ng ating mga minamahal na mga veterano, ang tunay na bida po ng programang ito. Maraming salamat po sa inyong pong pagpunta. 81 years ago, namatay po sa Bae, Laguna, si Capremo. Kasama po natin ngayon ang kanyang apo na si Sir Noel Remoquedo Buhay. Apon po, Sir Noel. At inialay niya ang kanyang nag-isang buhay para sa paglaya ng ating bayan. At ngayon, naririto tayo upang bigyang pugay ang kanya naging kabayanihan. 10 ng iba pang mga veteranong lumaban din at nag-alay na kanilang buhay sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan para masiguro na malaya tayo makapamuhay, makapag-express ng ating mga saloobin, makapagmahal, at higit sa lahat, maging Pilipino sa oras na ito. At sa paghayo po natin mula sa pagtitipong ito, nawa ay mabigyan po tayo ng mga veterano ng nakaraan tulad ni Capremo at ng mga veteranong kasama po natin ngayon ng inspirasyon upang maging mabuting mga Pilipino. Sa panahon po na parang nauubusan tayo ng mga examples kung paano nga ba paninindigan ng ating bayan, paano mabubuhay ng tama at ng may kagandahang asal, ng may dangal, katarungan at kalayaan. Tignan po natin ang ating mga veteranong kasama ngayon. Tignan po natin si Capremo sa kanyang monumento at ang alaala pa ng iba pang mga bayani ng buhay sa kasaysayan. At sila po ang gawin nating cornerstone upang maging mabuting Pilipino. Isulong hiklap San Pedro una sa Laguna ng ating bansa na mas mabuti, mas masagana at mas maginhawa ang buhay. Muli po, maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Mike, for your uplifting words. And to conclude our ceremony, let us all stand for the singing of the San Pedro March.
Ayan guys, tapos na po ang event. Celebration. Captain Raymond Kelio. Raymond Kelio ba? Remo Kelio, kaya pala Kelio. Ipaglaban sa panahon ng mga Hapon guys. Maraming salamat. God bless all. Thank you and bye-bye.